Ano po ang nangyari? Bakit po ba ganito ang sinapit ninyo at 11 months po kayo hindi sumahod? Kasi sabi daw ni Kapitan, hindi kami niya pinapasahod kasi wala daw kaming accomplishment report. Okay. Opo. Pero base naman sa local government code, hindi naman basehan yung ng accomplishment report para magkaroon ng honorarium kami. Ang importante lang, mag-attend kami ng 2 session kada buwan. Yes po, ma'am. Oo. At ano pa po ang dahilan niya? Yun lang, accomplishment report lang Yes po. po, ma'am. Ano po ba yung accomplishment na hinahanap niya sa inyo para maintindihan namin? Yung magjo-duty kami, ma'am. Meron kami mga accomplishment report kung yun lang ang hinahanap niya, ma'am. Okay, pero Lahat kami siya, meron. yung kapitan niyo po, ano po yung mismong hinahanap niya? Accomplishment report daw mo. Ano po ang content daw dapat ng accomplishment Yung report? nagjo-duty kami, ma'am. Nagjo-duty Yes, saan? sa barangay. So Yes yun po yung mismong na dapat physically nasa barangay, kayo. kami, opo. Tuwing kailan po ba kayo pumapasok, sir? Rotation yung pag-ano namin, pag-duty, ma'am. Tuwing kailan po? Halimbawa, kayo po. Hindi maano yung day, ma'am, ng pag-duty namin kasi rotation sa... So, dito kami. nagbabago-bago po. Nagbabago-bago yung araw. Oo, pero yung sinasabi nyo na uma-attend po kayo ng konseho ng twice a month, tama ba? Yes, ma'am. Uma-attend po kayo. Umaten, ma'am. Lahat kayo meron. Yes po. So may pruweba kayo na uma-attend po Meron kayo. po. Okay. Yung accomplishment report ninyo, ano naman po ang nilalaman nun kung hindi kayo nakapag-duty? Meron po kaming mga accomplishment report, ma'am. Nandito, dala namin. Lahat kami meron, ma'am. Tapos, Yes po. ano po ang sabi ni Barangay Captain dyan? Bakit hindi po niya tinatanggap? Hindi ko alam, ma'am. So wala po kahit anong explanation? Wala, Sa 11 wala months, po. sir? Oo. Pag tinatanong namin siya kung bakit hindi kami nagagalit, Paano pong nagagalit? nag-walk out sa namin sa session. Oh, okay. How about sa iba pong kabarangay ninyo? Nasabi nyo na po ba yan? Na ganyan din po ba ang sitwasyon nila? Or na-clarify nyo po ba yan sa DILG sa region ninyo? Nagpunta kami doon sa MLGO namin. In-advisean si Kapitan na ibigay yung sahod namin. Oo, yun naman Pero po pala. O, anong nangyari? hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi naman ibinibigay sa amin. Wala pa rin po. Lumapit na po ba kayo sa mayor's officer? Wala pa. Wala pa pong lumalapit. Pero si Mayor po ba alam na po yung sitwasyon or Yes hindi po, din? ma'am. Alam na po. na din niya. Okay. Good afternoon po, Chairman Basilio. Opo, ma'am. Okay, Kap, nandito po yung mga kagawad ninyo. Bumiyahe pa po sila mula dyan sa Leyte at inirereklamo po kayo, sir, dahil daw po hindi nyo pa sila pinapasahod yung kanila pong honoraria mula po nung I presume mga January po dahil 11 months po ang kanilang inirereklamo. Ano pong masasabi nyo dito, sir? Totoo yan, ma'am. Hindi ko pa pinaporar yung 4. Kasi wala silang ipinapasang accomplishment report. Pangalawa, tingnan mo doon sa Dagami Darayawon kung may picture sila doon na nag-duty sila. So yun ang dahilan nyo, sir. Kap, ang sinasabi kasi sa amin dito nila Kagawad Alan ay meron po silang mga accomplishment report. Actually, yun po yung tinatanong ko sa kanila. Ano po ba ang hinahanap na accomplishment report? Kasi sa kanila po, may pinesenta po sila sa amin na meron naman po silang nagagawa, kumbaga bilang mga kagawad po at sila po ay uma-attend po doon sa buwanang meeting po ng inyong konseho. So ano pa po ba ang kinakailangan ninyo, Kap Calda, para po... sige po. Ano pong accomplishment, ma'am, ang ginawa nila na nagbigay ba sa akin ng accomplishment report? Ma'am, nagbigay po Sige kami po. sa MLGO kasi yung accomplishment report namin hindi niya pinipirmahan. So, dinirekta namin pagpasa sa MLGO namin, ito po, receive ni MLGO. Sige po. Meron po tayong accomplishment report dito, March 2024. I think buwanan naman po ito, no? So ito po ay receive ng DILG ng Dagami. Pero si Kap Calda po, hindi po niya ito nire-receive. Hindi po. Pero pinapakita niyo po sa kanya. Hindi po kasi wala palagi siya sa barangay hall. Paano pong wala pala araw-araw siyang wala, sir? Yes po. So, paano po siya Nakapadlock na. Minsan nga, mostly nakapadlock yung barangay hall namin. Okay, Kap Calda. Ma'am. Sir, mula January, napakadami po nito, hindi ko na po iisa-isahin, pero ang nakalagay po dito mula January, February, may March, may April, meron po silang pinapakitang accomplishment report. Yung sinasabi nila, ikaw naman daw ang wala. Paano magiging wala? Hindi naman ako araw-araw mag-duty sa barangay hall.
siyempre, maraming mga lakad papuntang province or sa City Hall, marami. So, sir, everyday po ba yan? Hindi naman po everyday, ma'am. Oo, pero sir, kasi kung ito po, ipinapasa naman po pala nila sa inyo, hindi ba kayo po bilang kapitan naman ho, ang inyo pong duty ay tignan din ho yung kanilang accomplishment report. Kasi hindi naman po pwede na nagbibigay naman po pala ng accomplishment report o kung ano po yung pinapakomply ninyo yung mga kagawad ninyo. Tapos, kayo naman po, ang sinasabi nyo, hindi sila nagko-comply. Yung pala, wala lang po pala kayo sa barangay. Sino nga lang yan, ma'am? Hindi nagbigay sa akin ng hindi ko nga nakita yung sinasabi nilang mga accomplishment report. Okay. Sir, kayo po ba ay nagta-time in? Yes po, ma'am. Okay, May mga so logbook meron kami. kayong Pag logbook. open yung barangay hall namin. Okay, Yes po. bakit po nagsasara ang barangay? Ngayon lang po ako nakarinig ng barangay na nagsasara. So nakapadlock ba to? Yes, ma'am. May mga pictures kami na May pictures Yes din po. kayo. Abakap, bakit naman po ganon kung totoo po yung sinasabi nila? Hindi, ma'am. Pag nag-duty sila, tingnan mo doon sa picture, sila lang nga ba ay may picture na sarado yung barangay hall kasi sinasara nila ngayon. Ang padlock, nakaano na kagad, na hindi na makukuha, wala na silang mga picture. Kasi dati, hindi ko naman na-expect na gagawin nila yun. Kumbaga, yung padlock doon, hindi pa namin binabalik paglalak, nakasabit lang doon. Ang ginagawa, pag may duty na sa kanila na isa, ngayon, pinapalabas, na parado yung barangay hall. Oo, sir, alam nyo, sa totoo lang po, ito I think kaya naman ninyong pag-usapan, no? Kayo po ang kapitan ng kanilang barangay, sila po ang inyong mga kagawad. So bakit hindi nyo ho sila kinausap nung sila ho ay pumunta sa inyo? Ma'am, Kasi nakarating na ito ma'am, sa ombudsman. Siguro, ma'am, doon na lang kami nito mag-aayos. Okay. Hanggang doon na lang, ma'am, doon na lang kami mag-aayos sa ombudsman. Kasi nag-file na sila, di ba? O, dumating na sa atin yung akuan, sumasagot na po. So, doon lang tayo sa ombudsman. So meron Kasi na po nandun kayong sinagot na kaso galing po sa ombudsman, tama po? Meron na po. Okay, kayo po sir, meron po ba kayong sinampang kaso sa kanya? Ko-confirm ko lang? meron po. Okay, so meron na ho kayong isinampang kaso. Sir, Chairman, ganito ho. Kasi kami naman ho dito, kung accomplishment report lang ho ang inyong hinahanap, at yun ho ang sinagsasatisfy po sa inyo na para mapakita na may ginagawa ho sila. At tama naman ho ang sinasabi nila, sir, na hindi naman po sila required na everyday din ho magpapakita doon. Meron lang ho mga requirements kagaya niyang pag-attend nga ho sa konseho. Hindi po ba pwedeng pag-usapan ninyo at tignan niyo ho yung mismong accomplishment reports na ginagawa nila? Baka po magkaayos pa kayo? Pwede rin pag-usapan natin. Oh, yung yun mga- naman po Pwede, pala. Matutuwa naman yan, ma'am. Matutuwa naman yan. Matutuwa Okay. yan, ma'am. Okay. So, sir, okay po kayo na makipag-usap ho sa kanila. Halimbawa ho, sa harapan ho ng mayor's office or kay ma'am, kay Mayor Angelita, pwede ho ba kayong magkita-kita doon, sir, para ho maayos ito? Magandang hapon po, Mayor Inday. Magandang hapon din. Yes, ma'am. Ma'am, ang inirereklamo po nila ay 11 months na daw po silang hindi pinapasahod ni Kapitan. Ang sinasabi ho ni Kapitan sa amin kanina ay hindi daw po nagpapasa ng accomplishment report itong mga tao niya. Pero ito hong mga tao niya ay nag-submit ho sa amin ng napakadami hong accomplishment report mula January. So, I think baka misunderstanding lang po ito kasi ang sinasabi po nila hindi sila nagkakakitaan dahil lagi nga daw hong wala si Kap. Ang sinasabi naman ni Kap ay busy siya sa pag-attend ho ng iba't ibang meeting. Maaari ho kaya, Mayor Inday, na mapag-ayos ho natin sila at pagharapin ho sa inyong opisina? Okay po. Ako lang mag-aayos, ma'am. Ako lang bahala lahat. Kakausapin ko sila. Okay. Sila po sa kanila yan. Kinausap ko na si Kap Bobby. At saka yung treasurer niya, secretary. Na gusto ko makiusap sa kanila, pumunta sa office. Ayaw Manila. Kaya gusto sila pumunta kay Senator Tulfo. Yan ang gusto talaga nila. Kinausap ko na yan. Oo. Baka po kasi Sige, ang okay, iniisip sabihin nila. mo na lang, kakausapin ko sila bukas. Kahit bukas. Lumapit po kami kasi wala naman nagpupunta kami sa MLGO namin. Wala namang action na ginagawa tungkol sa problema namin. Ayun. Nung una nga, nung magpunta kami, nung I think... Kailan pa po kayo pumunta na una? March, last week, nagpunta kami doon. March 2024 Yes po. po. Okay. Parang nagalit pa si MLGO sa amin dahil inaaway daw namin si Kapitan. Okay. Samantala, hindi naman. Ayun naman pala. So, Mayor Inday, yun po pala ang dahilan naman kasi nila. Attorney, sinungaling yan si Anuver. Hindi yan totoo. Ang bait-bait ang ano namin, hindi oo. Oo. Sinungaling siya. Bakit
konsihal nagsisinungaling anyo, Ver. Ganyan ka talaga, noong ka pa. Oo. Alam kong abola niya sa konsihal na yan. Sige po. Mayor, Sinungaling yan. bakit alam mo yung nangyari na hindi naman ikaw yung nakausap ni MLGO? Kaming apat Kausap ko nagpunta. si ma'am. Nagtanong ako ng problema yan. Oo. Huwag kang ganyan. Apat kami na nagpunta sa kanya, ma'am, kay MLGO. Mayroong magtitistigo sa akin, ma'am, sa mga nangyari. Hindi ikaw nakausap personal ni MLGO. Kaya huwag mong sabihin, ma'am, na sinungaling ako. Mayor, indinawin lang ho natin, ang MLGU ho ay reporting ho sa inyo. Hindi ho ba under ho na opisina niyo yan? Lagi yan, nagre-report sa akin nangyayari. Nung Marso ho ba, wala hong na-report sa inyo, ma'am? Nagre-report sa akin yung problema ng yung kabuluran. Sabi ko, bakit hindi papuntahin natin sa Okay. office ko? Yung pressure niya, kaibigan ko, kinausap ko, sabihin mo nakikiusap ako, ayaw nila kasi pupunta sila kay Tulfo. Okay. Mayor Inday, ganito na lang po, kasi baka nagkakapersonalan din ho, kasi mukhang kilala nyo rin ho si Kagawad Alan Anyover Yes. ng personal, Kilala ko yan. Oo, wag na ho nating idamay siguro yung personal ho na kung meron hong giitan, Ang punto lang ho dito, Mayor, kung maaari ho, ay maparelease na sana yung sweldo na hinihintay ho nitong mga kagawad. So kung meron pong ibang reklamo pa, siguro maigi ilista nyo ho yan, kasi Yes po, ma'am. hindi lang po yan iisa, mukhang marami po kayong Yes gustong po, ma'am. isumbong tungkol kay Kapitan. In any case, ang priority ho natin, ma-release ho yung honorarium ninyo. Hindi ho ba? Yes po, ma'am. Okay. So, Mayor Inday, pwede po ba yun na matulungan niyo ho kami? Oo, matulong ako. Okay. Kailan ho Pumunta natin na sila. ma-expect, ma'am, na pwede hong ma-release yung Pwede kanilang... sa Monday na lang. Ma-release sa Monday. po yung kanilang honorarium, ma'am, ng Monday? Sige, pilitin natin, next week, ma-release yung mga honorarium nila. Okay. Kasi kung ganyan po, ma'am, syempre, nandito po sila kagawad. O, Oo. kagawad, narinig nyo, galing ho kay Mayor Inday. Next week daw po. Yes, Okay ma'am. po ba sa inyo yan, sir? Oo. Tingnan natin, ma'am, kung ma-release nga sa amin yung one sa Bakit Monday. ho tingnan natin? Kaya hindi namin alam kung meron pa bang pera sa account ng barangay namin Ay, po. dapat ho may Yes po. pera. Kasi ho, ang mga honorarium naman ho ng barangay, meron hong nakaseparate ho na pondo yan dapat. Yes po, ma'am. At alam ho, dapat yan ni Kapitan Cal, dapat ho nung kanilang treasurer. Yes po, ma'am. So, dapat ho, meron ho talagang nakaseparate para sa inyo. Kap, Ma'am. Kap, narinig niyo po yung sinabi ni Mayor Inday. Pwede ho ba kayo magharap sa opisina ho niya para doon ho kayo magsettle nitong sila Kagawad Anyover? Okay lang, ma'am. Okay. Tapos sir, pwede na ho bang ma-release natin yung honorarium po nitong mga tao ninyo? Kasi sa nakikita ko ho dito, kumpleto ho yung kanilang mga dokumento. May time in ho sila, may logbook ho sila. Ang point ho dito, they deserve their honorarium. Sila ho ay nagtrabaho, yan ho ay naaayon sa batas, meron hong nakaset aside ho na pera dyan sa barangay para ho sa honorarium nila. So dapat ho kung meron hong personal, halimbawa kasi ang sinasabi ninyo, tinatraidor na ho kayo o meron hong pinapapasok sa inyo na kaso, hindi ho yun sapat na dahilan ka para ho i-withhold ninyo yung sweldo nila. Kasi meron ho silang Okay, hindi naman accomplishment, sila sir eh. magtatrabaho. Ma'am. Hindi man sila nagtatrabaho, ma'am. Sir, ito nga ho ang sinasabi ko. Ang sinasabi nyo, wala silang accomplishment. Ang meron ho sila, may mga accomplishment reports sila at ito ho ay reserve naman, na-receive naman ho nila ng maayos. Pwede ho ba na tignan nyo ho po muna itong mga accomplishment report na Walang ito. problema, tignan natin. Tignan Kaya natin, ma'am. nga. Kasi ang sinasabi nyo sa akin ay hindi na ho ninyo bibigyan dahil hindi naman sila nagtatrabaho. Paano nyo ho malalaman hindi nyo pa nakikita yung accomplishment report? Okay lang, ma'am. Sige, okay, ma'am. Titignan ko, ma'am. Kaya nga. So okay ho ba kayo na magharap po kayo nila Kagawad dyan sa opisina ni Mayor Inday? Okay lang, ma'am. Sige po, kasi ang sinasabi ni Mayor Inday ay ilang patawag na ho siya, hindi naman ho kayo sumisipot. Ma'am, magpapasama po kami ng reporter dyan ha, kasama ho ang Wanted sa radyo para ho kami ho mismo makita namin na maibigay nyo ho yung honorarium kinakagawad. Oo. Tapos ma'am, kung maaari lang din po, naipatawag din natin si Kap Calda, total naririnig din naman niya tayo ngayon, ano? At makita din ho niya itong mismong mga accomplishment reports nila Kagawad Anyover. Kasi na-receive naman ho dyan sa MLGU, pati ho dito sa DILG. So baka naman ho, pwede din yan tignan kasi nga hindi daw ho sila nagpapang-abot sa barangay at may mga allegation na hindi nga ho sila nag-ooperate 24/7, nakasarado daw at nakapadlock ang barangay. So baka maaari nyo rin hong imbestigahan yon, Mayor. Magpupunta ho kami dyan mismo next week ho para ho magharap-harap ho sila kasama na ho ang team namin, ma'am, ha?
Oo. Sige po. Walang problema. Okay, tapos Mayor Inday, Oo. pakisigurado lang din ho, yung mga barangay natin ay nakabukas naman ho 24/7, hindi po pwedeng nakapadlock. Oo, sasabihin ko. Oo, kasi Yun ma'am, lang baka hindi may ko din emergency, di ba? Oh, sige po, maraming sige. salamat po. Maraming salamat Mayor din. Angelita Okay. Inday de Lusa. Yun ho ang aming priority, yung mailabas po yung honorarium ninyo. Kung may ganyan na hong issue, sana maayos ho natin yan sa harap ho ni Mayor, at kung hindi ho talaga maayos, kung meron ho talagang kasalanan at halimbawa hindi ho talaga tumutupad sa kanila hong sinumpaang trabaho bilang public servant ho, bukas naman po ang tanggapan namin, pati ho ang ombudsman, para ho ma-actionan din agad yung reklamo ninyo. So rest assured naman po sa amin, sir, sasamahan po namin kayo sa Dagami para po siguraduhin na magkaayos po kayo at makuha niyo ho yung honorarium ninyo. Okay? Thank you po, Salamat ma'am. po. Thank you po. Schedule na lang po natin, sir, ha? Mm-mm. Po, at para masamahan po namin kayo. Mm. Okay? Mga kagawad, magandang umaga po sa inyo. Nais ko lang po sana, sir, kamustahin kung kamusta naman po ang inyong pag-stay po dito, yung inyong pagpahinga kagabi dito sa Sogo. Okay naman po, ma'am. Nakapagpahinga kami ng maayos dito po. Yun lang po, ma'am. Ano po, sir, yung nararamdaman nyo ngayon na nailapit or naidulog nyo na po kay Idol yung problema nyo dito sa inyong kapitan? Medyo, ma'am, nagkaroon ng linaw po yung namin ng about sa honorarium. At sana po hindi lang po honorarium, about sa honorarium ang mabigyan ng concern, pati yung mga iba pang concern na problema doon sa aming barangay po, ma'am. Huwag po kayo mag-alala, kagawad, dahil lahat po ng concern ninyo, yan po ay tatalakayin na kapag nasamahan na po kayo ng aming reporter po, papunta po sa Leyte. Sir, nabanggit nyo din po kahapon na kayo po ay nag-ambaga, nangutang pa po, para lang po makarating dito sa tanggapan ni Idol Rafi, tama po? Tama po yan, ma'am. Lang kami, nag-ambaga ng utang para maayos itong problema namin. Kayo po, ano po yung nararamdaman nyo ngayon na at least nalaman na po or naidulog nyo na po kay Idol Rafi yung problema nyo dito sa inyong kapitan? Masaya, ma'am. At least matutugunan na po yung problema namin po. Nagkaroon na po ba kayo ng pag-asa na sa wakas matutuldukan na itong ginagawa ni kapitan sa inyo? Opo, ma'am. Opo. Nagkalinaw na po. Bilang kagawad, bilang tulong din po ni Idol Rafi, dahil nga po nalaman po niya na yung pinamasahe niyo po dito is pinangutang, pinahiram pa po sa iba. Ibabalik po namin yung inyong nagastos back and forth from Leyte going to here and going back to Leyte, amounting to 32,778 pesos. Sir Rafi, maraming salamat po sa tulong nyo. At least yung nautang namin pampasahe dito sa Manila, at least maibabalik din namin kaagad sa nautangan namin. Ano po, sir, yung nararamdaman nyo ngayon? Masaya po, ma'am. Sobrang saya dahil masusolusyonan na yung mga problema namin doon sa barangay namin po. Maraming salamat kay Sir Rafi na tinulungan niya talaga kami dito. So kagawad, ito na po yung pera na pang-reimburse po dun sa nagastos na pera ninyo papunta po dito sa Manila. So ito po ay amounting to 32,778. Ito po, kagawad, tanggapin niyo po. Thank you po, Sir Rafi. 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31, 32, 33. Maraming salamat po, Idol. Maraming salamat po na babalik na kami sa Leyte na matutugunan na po yung mga problema sa aming barangay. Salamat, Idol, sa pagtulong sa amin. Kagawad, hindi po dito natatapos ang aming pag-assist po sa inyo. Intayin nyo lang po ang aming reporter na makapunta po dun sa inyong lugar at mapag-usapan po with DILG itong problem nyo with Kapitan. Okay. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Rafi Tolpo.